Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Kasama yun na naman si Ate Michelle ngayong araw. Ayan, kumusta kayo mga classmates? Ayan, samahan niyo muna ako sa pag-awit ng ating Kumusta, Kumusta song. Narito na! Isa pa. Narito na! Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Ayan, muli. Kumusta sa inyong lahat mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. O, kagaya ng nabanggit ko kanina, meron tayong bagong tunog na pag-aaralan ngayong araw. At ang tunog na ito ay maririnig natin sa mga salitang mabuti, ngipin, ngiti, at nguya. O, ulitin ko ha, pakinggan nyo mabuti. Ngipin, ngiti, at nguya. Ayun, narinig nyo ba ang pare-parehong tunog sa mga salitang nabanggit ko? Ayan, kung narinig niyo ang tunog na ulitin ko ha. Sa ngipin, ngiti, at nguya, tama kayo. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Ang tunog na at ang tunog ng ay ibinibigay ng titik NG. Okay? NG. Yan. Isip pa nga tayo, ano pa bang mga salita ang mayroong tunog na Isip na tayo. Pwedeng nguso. Diba? Nguso. Ano pa bang mga ano pang mga salita ang alam ninyo na nagsisimula sa tunog ng Isip tayo. Kapag binubukas natin ng malaki ang ating mga bibig, tayo ay naka-nganga. Ayan, nganga. Okay? O maliban sa unahan ng salita, maririnig din natin ang tunog na sa iba pang bahagi ng salita. Halimbawa, sa salitang tenga. Yan, tenga. Naririnig natin ang tunog ng sa gitna ng salita. Tenga. Ganon din sa salitang pinggan. Pinggan. Nasa gitna rin siya ng salita. Diba? Pero maririnig din natin ito sa hulihan ng salita katulad ng payong. Payong. Narinig niyo ba yon? O ganon din sa salitang talong. Talong. Yan. So, ang tunog na ay maririnig natin sa unahan, sa gitna, o kaya naman ay sa hulihan ng mga salita. Ayan. Magandang araw sa iyo, Jordan Clarkson Lat ng Grade 1, Mangga ng Dila Elementary School. Ayan. O, Jordan, ngayon, pag-aralan naman natin kung paano isinusulat ang titik na NG. Okay? O ituturo ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Samahan nyo ako. Sige. Magsimula tayo sa malaking titik na NG. Okay? Natutunan na natin kung paano isulat ang titik N. Susulat lang din natin ulit siya. Malaking titik N. Yan, malaking titik N.
Ngayon, malaking titik G naman. Pag-aralan na rin natin ito, hindi ba? Malaking titik G. So, malaking titik NG. Ngayon, maliit na titik NG naman. Maliit na titik N. At maliit na titik G. Yan. O, ganyan natin isinusulat ang malaki at maliit na titik na NG. Okay? O, practicein nyo rin ang pagsulat ng mga titik na iyan, ha? At tandaan, ang tunog ng NG kapag magkasama sila sa salita ay okay? Okay ba yun? O, sige. Ngayon, dahil alam na natin ang tunog na at kung paano isulat ang titik NG, subukan naman natin kung maririnig natin ang tunog na ito sa mga salitang babanggitin ko. Nandaan na ba kayo? Sige. Kung meron kayong naririnig na sa mga salita, i-click nyo ang like button. At kung wala naman kayong naririnig ng sa salita, i-click ninyo ang heart button. Ulit ha, kapag naririnig nyo ang i-click ang like button. At kung hindi nyo naririnig ang i-click ang heart button. Okay? Nagawa na natin ito noong mga nakaraan. Uulitin lang ulit natin, ha? O sige, ito ang unang salita. Ang unang salita ay ang unang salita ay sing-sing. Sing-sing. Ayan. May naririnig ba kayong tunog na sa salitang sing-sing? Pakinggan ninyong mabuti. Sing-sing. Okay. Meron kayang tunog ng sa sing-sing? Good afternoon din sa iyo, Andrea L. Agsangre. Yan, mula rin siya sa grade 1 Mangga ng Dila Elementary School. O Andre, naririnig mo ba yung sa salitang sing-sing? Pindutin na ang like kung oo at heart naman kung hindi. Sige, tignan natin. Okay, kung ang pinindot nyo ay like, okay, ibig sabihin naririnig nyo yung sa salitang sing-sing. Pakinggan nyo mabuti. Sing, sing. O, dalawang beses pa nga nating narinig yung sa salitang sing-sing, di ba? Sa unang pantig, sing, at sa ikalawang pantig, sing. Dalawang beses. Kaya, yes, like dapat ang pinindot natin. Kasi meron itong tunog na sige, narito naman ang pangalawang salita. Ang pangalawang salita ay gunting. Gunting. Hanggang mabuti. Gunting. Meron ba itong o wala? Yan, pindutin nyo na ang inyong mga sagot. Meron bang o wala? Hanggang mabuti ha. Gunting. Gunting. Sige, tignan natin kung ano ang sagot ng ating mga classmates. Kung heart ba o like. Ayan. O, sa mga sumagot ng like, no? Pumindot ng like button. Ibig sabihin, naririnig ang tunog ng kayo. Meron ulit sa salitang gunting. Nasa dulo siya ng salita. Gunting. Okay? Yan. O sige. Ngayon naman, ito na ang ating huling salita. Pakinggang mabuti. Mangga. Mangga. Ulitin natin.
Mangga. Mangga. Naririnig niyo ba ang tunog na sa salitang mangga? Kung oo, pindutin ang like button. Kung hindi, pindutin ang heart button. Mangga. Yan. Sige, tingnan natin ha. Mangga. Meron kaya yung tunog ng Sige, tingnan natin ang tamang sagot ninyo ha. Pinindot nyo ba yung heart? Ibig sabihin walang sa mangga. Kung pinindot nyo yung heart, naku, mali yun. Dahil mayroong tunog ng sa mangga. Pakinggang mabuti. Mangga. Mangga. Nasa gitna ito ng salita. Okay? Kaya dun sa mga pumindot ng like button, ibig sabihin oo, naririnig niyo. Tama kayo. Okay. Mahusay mga classmates dahil natukoy ninyo kung ano-anong mga salita ang gumagamit ang tunog ng Dahil dyan, meron tayong panibagong kwento na babasahin para sa inyong lahat. Pero bago yan, syempre, kailangan awitin muna natin ng sabay-sabay ang ating oras ng kwentuhan song. Narito na! Oras na kwentuhan. Oras na kwentuhan. Oras na kwentuhan. Oras na kwentuhan. Oras na Ayan. Sige. Bago ko ito basahin sa inyo, gusto ko munang tanungin, ginagamit nyo ba yung katagang okay lang? Yan. Ginagamit nyo ba yun? At kung ginagamit nyo yun, kailan nyo ito sinasabi? Kailan nyo sinasabi yung okay lang? Ayan. Alam nyo, naitanong ko yan kasi sa kwento natin ngayong araw, aalamin natin kung kailan ginagamit ng bata sa kwento yung katagang okay lang. Yan ang aalamin natin ha. Dito sa ating kwento na may pamagat na okay lang. Sinulat ni Ate Kay Samonte. Pistahan na natin ha. Okay. Dali lang. Yan. Isang umaga, maagang nagising si Ikong. Nagising siya dahil, iyak ng iyak ang kanyang sanggol na kapatid. Pero imbis na magalit at matulog muli, pinatahan at nakipaglaro siya sa kanyang kapatid. Ang sabi niya sa sarili, okay lang. Maaga man akong nagising, nakapaglaro naman ako kasama ang kapatid kong si Lingling. Nang tanghalian, nagluto ang nanay niya ng paborito niya. Bangus! Paborito niyo rin ba ang bangus? May katagalan ng pagkain ito dahil sa dami ng tinik. Ang sabi niya sa sarili, okay lang, marami mang tinik, sa sarap naman ay hitik. Kumain rin siya ng paborito niyang prutas. Ano kaya ang paborito niyang prutas? Tingnan natin ha. Mangga. May kalakihan ng buto nito kaya kaunti lang ang nakain niya. Pero ang sabi niya sa sarili, okay lang. Importante ang buto para ang manggay muling tumubo. Lagi niyang iniisip na lahat ng bagay, masama man o mabuti, ay may dalang aral na matututuhan. At dyan nagwawakas ang kwentong okay lang na isinulat ni Ate Kay
sa monte. Ayan, nakinig kayo ng mabuti mga classmates. Sige nga, balikan natin yung tanong ko kanina bago tayo magsimula. Kailan ginamit or ginagamit ng bata sa kwento ang katagang okay lang? Naalala niyo ba kung kailan niya ginamit ito sa ating kwento? Yan. Sige nga, subukan yung i-type sa ating comment section kung ano ang naalala yung pangyayari sa kwento kung kailan ginamit ng bata ang okay lang. Magandang araw, Rian Andrea Villena. Kailan niya ba ginamit yung katagang okay lang sa kwento? Parang 3 beses niya yung ginamit, hindi ba? Naalala niyo ba kung kailan yun? Kailan yung mga yun? Sige, tignan natin kung tapos nang mag-type ang ating mga classmates. Sige. Una, ginamit niya ito nung nagising siya dahil sa iyak ng kanyang kapatid. Diba? Sabi niya, okay lang. Tama ka, Andre. Pangalawa, ginamit niya ulit ang okay lang nung kumakain siya ng paborito niyang pagkain, yung bangus, di ba? Okay lang daw kahit na maraming tinik kasi masarap naman yung bangus. At pangatlo, ginamit niya rin yung okay lang nung kumakain siya ng mangga dahil malaki yung buto kaya konti lang yung laman na kanyang nakain. Pero sabi niya, okay lang iyon. Ayan. Tama. Sa iba't ibang bahagi ng kwento, no, maraming pangyayari na nabanggit kung saan ginamit niya katagang okay lang. Naalala niyo ba ang pangalan ng bata sa kwento? Ano nga ang pangalan ng bata sa ating kwento? Okay, anong pangalan niya? Nagsimula ito sa tunog na I. Yan, para may clue tayo. Ano ang pangalan ng bata sa ating kwento? Tama, Ikong nga ang pangalan niya, si Ikong. Naalala niyo ba kung ano ang pangalan ng kapatid niyang sanggol na umiiyak? Naalala niyo ba ang pangalan ng kapatid niyang sanggol? Nagsisimula naman ito sa tunog na L. Kaya niyo bang hulaan or kaya niyo bang maalala ang pangalan ng kapatid niya? Siya si? Yan, siya si Lingling. Di ba? Yung kapatid niyang sanggol na umiiyak sa umpisa ng ating kwento. O maliban kay Lingling, kasama rin ni Ikong ang kanyang nanay, hindi ba sa ating kwento? At nakita natin na nagluto ang nanay niya ng paborito niyang pagkain. At ano nga ang paboritong pagkain ni Ikong? Okay. Ang paborito niyang pagkain ay? Ano yun? Nalala niyo ba yung maraming dinik? Tama, bangus ang paborito niyang pagkain. Ano naman yung prutas na kinain niya? Ano yung prutas na kinain ni Ikong? Yung kulay dilaw kapag hinog na. Ayun, kumain siya ng mangga. Mahusay mga classmates. Talagang nakinig kayo ng mabuti sa ating kwento. Sige, balikan nga natin yung mga sagot natin sa mga tanong at mga salitang narinig natin sa kwento, ha? At alamin natin kung ano yung pare-pareho sa kanila. Ang mga salita ay Ikong, Lingling, Sanggol, at Mangga. Ano-ano or ano ang pare-pareho sa mga salitang ito? Ikong, Lingling, Sanggol, Bangus, Mangga. Lahat sila ay may tunog na? Ayun, mahusay, classmates. Okay, at sa kwento natin, sinasabi ni Ikong, yung katagang okay lang sa tuwing meron siyang nararanasan na hindi masyadong maganda o hindi masyadong mabuti. No? Sinasabi niya yun kasi naiisip niya na kahit na
meron siyang nararanasang hindi maganda o hindi mabuti, meron pa ring magandang parte ito para sa kanya. Halimbawa, yung pagkain ng bangus, hindi ba? Kahit na maraming tinik, no? Kahit na mahihirapan siya sa pagkain nito dahil maraming tinik, okay lang kasi masarap naman yung bangus. Ganon din yung pag-iyak ng kapatid niya kung saan siya ay nagising. Sabi niya, okay lang kahit na nagising siya sa pagkakatulog. Kasi nakapaglaro naman siya kasama ang kanyang kapatid. Yan. Sana gayahin natin si Ikong, lagi nating isipin yung magandang bahagi ng ating mga karanasan na hindi masyadong mabuti. Okay? Think positive, ika nga. Okay, classmates? At dahil dyan, ito naman ang ating susunod na gagawin. Yan. Ngayong araw, tayo ay susubok magsulat ng mga parirala. Isusulat natin sa grupo ng mga salita ang mga natutuhan natin ngayong araw. Ano ba yung mga natutuhan natin ngayong araw? Sige, kuha tayo ng panulat at kahit na anong klase ng papel, ha? At isulat natin kung ano yung mga natutuhan natin ngayong araw. Halimbawa, isa sa natutuhan natin ngayong araw ay ang iyan. Tunog ng NG. Yan, di ba? Isa yan sa mga natutuhan natin ngayong araw, ang tunog ng NG. Ano pa ang natutuhan natin ngayong araw? Kwento ni Ikong. Yan, di ba? Ito yung dalawa sa mga natutuhan natin ngayong araw. Tunog ng NG at kwento ni Ikong. Kayo, ano pa ang mga iba ninyong natutuhan ngayong araw? Maaring mula dito sa Wikaharian Online World o kaya mula sa paaralan ninyo. Yan, isulat niyo yan ha sa kapiraso ng papel para masanay tayo sa pagsusulat ng mga parirala o mga grupo ng mga salita. Kung kaya niyo na rin magsulat ng pangungusap, okay na okay din iyon. Okay? Basta mag-practice tayo ha sa pagbabasa at sa pagsusulat. Okay? O ngayong araw, natuto na naman tayo ng panibagong tunog. Ito yung na binibigay ng titik NG. Nakinig tayo sa kwentong okay lang at nagsulat tayo ng parirala, gamit yung or tungkol sa mga natutuhan natin ngayong araw. At classmates, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. At bago tayo tuluyang magpaalam, sabayan niyo ako sa pag-awit ng ating Wikaharian song. Narito na! Nagsimula ang lahat sa mga titik, kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita na bumubuo ng isang diwa. Masasumulat ng salita, pangusap, talata, bahagi ng wika. Bawat isa, ikaw ay matuto sa pagbasa. Maraming salamat mga classmates. Magkita-kita ulit tayo sa susunod.
Paalam!